Good day po sa ating lahat mga kapatid. For today's video, kung nakikita nyo po, ayan, may timbangan po akong inihanda dahil manghuhuli po ako ng 4 na pirasong pabo sa pagkakataong ito. Ayan, ibibinta ko po ito. Hybrid turkey po itong mga alaga ko po ngayon. Itong 4 na pabo ay gagamitin sa birthday ng aking customer, birthday ng kanyang anak. So 4 na piraso po yung aking huhulihin. Isa po sa magandang opportunity pag may alaga po tayo is anytime maaari po tayong magbinta. So ngayon, umaga pa lang ngayon, kaya nanghuhuli na po ako dahil mamayang hapon i-deliver ko na po itong 4 na pirasong ito dahil tinatanong niya kung magkano po yung kanyang mababayaran. So tinimbang ko po yung mga pabo. Ayan, ito po yung pinakaunang nahuli ko po. Ito po yung isa sa i-deliver ko mamaya doon sa aking customer. So ganito po mga kapatid, ang hybrid turkey po is hindi po ito masyadong malaki kumpara natin sa broad breasted, at hindi rin ito maliit kung ikumpara naman natin sa local turkey. So yung mga tinatawag ng kababayan natin na native turkey, yung maliliit na klase. So yung unang timbang ko po, nagtumimbang po yun ng 8 kilos. Ayan. So hindi na po masama yun dahil hindi pa naman mga matatanda itong aking alagang pabo. Nasa mga 8 buwan po ito. Tapos yung kanyang timbang is 8. At ang isa pa, hindi kasi feeds yung pakain ko sa aking mga alagang pabo. Yung ginagamit ko lang dito is yun pong mga patapon na gulay, patapon na prutas. Kinukulikta ko po ito dito banda sa amin, sa bandang merkado ng aming bayan. So kaya nga, ayun na, kaya hindi po masyadong mabibigat ang mga pabong ito dahil unang-una is yung kanilang pagkain po, nakasalalay rin po sa bigat ng ating mga alaga yung kanilang mga kinakain. So lalo na itong akin is semi organic po yung pagkain sa kanila, dahil kahit kumukuha na po ako ng mga patapon na gulay at prutas, hindi rin naiiwasan na yung mga prutas at gulay na yun ay ginagamitan rin yun ng mga pesticide ng ating mga kababayan na mga nag-aalaga o pinagkukunan ng mga gulay at prutas. Kaya ayun nga, sinasabi ko, semi-organic po yung aking mga alagang pabo dahil yung kanilang pagkain is nakukuha lamang po sa palengke at hindi rin natin natitiyak na wala po siyang medisina, dahil napakalaking chance po talaga, lalo na sa panahon ngayon, is gumagamit po ng mga fertilizer at medisina yung mga farmers. Ganun pa man, okay na rin, at kahit alam naman natin na hindi talaga naiiwasan na ginagamitan ng medisina at fertilizer ng mga farmers yung nakuha ko pong gulay at prutas, at least ang masasabi ko is semi-organic yung pinapakain ko sa kanila, kasi kasama na po dito yung sapal ng bagaso, sapal ng taho. Kaya yung naging resulta nito, kahit hybrid po itong mga pabo ko po, hindi po sila masyadong mabibigat. Ang ikinabubuti nito is kahit hindi po masama sa may sakit yung karne ng pabo, is ayos lang kasi nga semi-organic yung pagkain nila. So sa hindi po nakakaalam mga kapatid, yung pabo po is napakaganda po ng karne nito kasi hindi po ito bawal sa matatanda, sa high blood, yung mga may sakit po na pangangatawan. Katunayan, yung karne ng pabo is maganda po ito sa kahit anong klase ng putahe. Ayan, nasa sa nagluluto na lamang po kung paano po nila ito niluluto. So ayun nga, ayon po sa kasabihan, ang karne ng pabo ay pagkain po raw ito ng hari noong unang panahon. Ayan. At ang napakagandang isipin is dito sa atin ngayon is abot kamay na po natin yung pagkain ng hari. Ayan. Sa hindi pa po nakakain ng karne ng pabo mga kapatid, napakaganda po nito sa kahit anong okasyon.
ito nga, yung hinuhuli ko na 4 na piraso ngayon is gagamitin po ito ng aking customer sa birthday ng kanyang anak. Ayon sa kanya, lulutuin ito ng litson. Itong 4 na ito ay ililitson daw para sa birthday ng kanyang anak. Napakaganda po na mapakinggan na tinatangkilik niya po yung aking mga alagang pabo. Ayan, kailang bisis na po siya na bumili po sa akin ng pabo sa iba-ibang okasyon na kanyang isineselebrate doon sa kanila. So, kayo po mga kapatid, kung hindi nyo pa po natikman o nakita ang karne ng pabo, subukan nyo po nang sa ganun ay marami po tayong makaka-appreciate kung gaano kasarap ang karne ng pabo. Ang pinaka-the best po talaga ng pabo mga kapatid is litsong pabo. Ayan. Mostly talaga na ginagawa sa karne ng pabo is litson. Tapos kalderitas, apritada. At dito naman sa amin, dito sa aking area, kapag mayroon po akong pabo na parang may sakit, may dinadamdam, at sa tingin ko po na magagastuhan pa ako kung gagamutin, matik na yan, adobo yung kararatingan o kahahatnan ng pabong. Nakikita ko po na ganun po yung kanyang kalagayan. Adobo po talaga yan. Libre ulam na po yun para sa akin. So kung nakikita nyo, ayan, yan po yung mga example ng aking mga pabo na available ngayon dito sa aking farm. So subukan nyo po mga kapatid ang ating pabo. So bago ko po ibinabiyahe, i-deliver yung pabo mga kapatid para maiwasan pong mamatay during sa biyahe, kung nakikita nyo po, ibinababad ko muna yan saglit sa isang drum o sa isang balding malaki, nang sa ganun ay lumamig po yung katawan ng pabo at mabasa yung kanyang balahibo. Sa hindi po nakakaalam, mahirap po sa pabo pag hindi po natin babasain, lalo na pag ganitong mga edad na po, yung malalaki na po, kasi nga na-heat stroke po sila mga kapatid. Hindi po nila kaya yung sobrang init, lalo na pag ilagay natin sa sako at magsisiksikan po sila sa loob, posible po talaga nilang ikamatay po yan mga kapatid. Kaya kung nakikita nyo po, yan po yung isang paraan kung sakali man na mag-deliver po kayo. Ayan, nakalagay na po sa sako, ibinaluktot ko na lamang po yung kanilang paa, nang sa ganun ay hindi po sila magpupumiglas o magwawala. Kasi nga, ayun nga, sabi ko po sa inyo is malakas po yung mga paa ng pabo. Kaya mahirap po pag yung kanilang paa ay hindi po nakabaluktot kung atin po silang patatayuin. Kung nakikita nyo po, yung sako ay para ko pong itinali sa bandang kanilang likod, nang sa ganun ay magbumaluktot po sila. At ayan naman po yung hitsura ng aking pagkarga sa 4 na pirasong pabo gamit yung motorsiklo ko po. Nang sa ganun ay safety ko po silang ma-deliver doon sa aking pagdadalhan ito. Ayos lang naman kahit motor yung pagkakargahan natin, ipinakita ko lang sa inyong ito, nang sa ganun ay magkaroon na kayo ng kaunting idea. Ayan, inilabas ko po yung ulo. So ilang bisis na rin ako, may nadali po ako during sa travel. Kaya ngayon, ito na po yung action plan o pamamaraan ko po, nang sa ganun ay hindi na po maulit yung mga pangyayari dati sa aking pabo. So 4 pieces po yan, i-deliver pangkatay